Mayor Diaz, go ahead. Sir, in regards with the raids of online sabong in Cebu, sir, I would like to ask if kailan yung nangyari yung raids nila, kasi ang alam ko, sir, pinatigil ni Presidente Duterte yung isabong. Tapos nang nag-change administration, hindi nagtigil yung isa, tuloy-tuloy siya. Itanong ko lang, sir, sa PNP, kailan sila naka-raid? Kasi ang alam ko, kaming dalawa ni Governor, si Chief PNP Azurina yung nilapitan namin. Tapos pumunta kami sa DOJ at saka SILG. Doon po nangyari yung raid as per record namin, sir. So I would like to ask to the PNP of Cebu City, kailan nangyari yung raids nila? Kasi assuming si President Duterte natapos at nag-stop yung nag-Senate hearing pa kayo sa online sabong, sir, di ba? Nag-stop. Parang sa bilang ko, sir, umabot pa ng taon. Almost 1 year po, nagpapatuloy, sir. So, matanong natin, sir, sana kung kailan yung achievement ng raids na sinabi ni Sir Flores, ano yung achievement nila ng raids. In connection with that, sir, on the executive session, sabi na i-challenge natin through technology. Ipakita ko sa executive session, sir. They are thinking outside the box. Kakaiba to ang technology na ginagamit. I have all here in my file, sir, the technology. Sana andun ka, sir, sa NBI. Pakita mo. Iba talaga, sir. Sige, mamaya yan sa ating executive session. But first, I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, who is online, and Senator Jingo Estrada. Thank you for joining us. Senator Grace Poe, you want to make your opening statement? Senator Grace Poe? Senator Jinggoy, if you want to say something, please just inform me. Thank you. Colonel Flores, yung tanong kanina kung kailan kayo nag-start mag-raid. Your Honor, based on record that was forwarded to me through Viber, we have a successful operation on December 6, 2022, about 9 p.m. to 10 p.m. in Purok Barangay Poblacion, Basay, Negros Oriental. That is one, sir. Another one, sir, is... Kaya, ang tanong, kailan kayo nag-start? Anong date yun? December 6, sir, 2022. December 6, 2022. Yes, po, sir. Yun lang. We Prior have, to that, wala kayong operations against Isabong. we have another operation, sir, that is, I think it's on January 8, sir. This is in San Fernando. January 8. January 8, sir, of 2022. Okay, Sir, but anyway, alam natin yan, inaintindihan natin yan. Yes, pumunta po kami ni Gov nung pagbalik niya, sir. Nakabalik si Gov, October. 1 week after pagbalik niya, sir, nireport namin dito sa Manila. Together with General Istomo, andun niya, sir. Magpatulong kami. Kung hindi to ma-stop ang online sabong, mamatay kami doon sa Negros Oriental. Yun ang exact words ni Governor Digamo sa kanila, sir. December 6 na to, sir. So, October, November, December. Maganda yung ano sila. So, because of Governor Digamo's report, sir, that's the reason, galit na galit yung mga Tebes kay Gob kasi pinatigil yung faucet, isa sa faucet of money nila, sir. patay na nga eh. Pinatay na nga. Ano pang, paano natin ito? Pinatay talaga. Sobrang galit talaga. Patay. But anyway, sana magtulungan kayo, ha? Huwag ninyong pairalin talaga yung Isabong. I tell you. Ako, I bet my life against Isabong. Sabi ko, kahit sino pinakamayaman dyan, wala akong pakialam sa'yo. Uupakan at uupakan talaga kita sa Isabong. Kaso lang hindi na ako pulis ngayon eh. Hanggang dito na lang ako sa Senado. Uupakan kita through legislation. And through my oversight function over the PNP and NBI, talagang I will sisigilin ko kayo patungkol dito. Trabahuin niyo yan, please. Otherwise, maraming mamatay dyan. Baka hindi lang ordinaryong taong mamamatay, pati tayo
pwede tayong pupunduhan yan. Ikaw ba to? Galit ka sa isabong, madali ka lang, 100 million ka lang, tapos ka na. Meron na magbubuluntir dito na tirahin ka. May mga ganun, pwede mangyari yan eh. Because of enormous money. Isipin mo ang isabong, alos every minute, 24/7 yan eh. Every minute, bumabaha ang pera. Bumapasok ang pera, non-stop. Alam ko, yung mga involved sa isabong, bumibili na lang ng bahay, hindi para tirahan, kundi para lagyan ng pera. Yan ang mga malalaking involved sa isabong. Ngayon, yun ang nangyayari sa kanila. Sobra-sobra talaga ang pera. Kaya, dapat hindi na hantong na tayo ang hantingin ng mga tao na yan. Pupunduhan tayo dahil galit sila na hinto yung kanilang isabong operations dahil sa atin. Kaya, unahan na ninyo. Operitan ninyo para mawala yung pera nila. Hindi na papasok yung pera. Colonel Flores, go ahead. Sir, in addition for information, sir, I'd like also to commend the RACO, sir. Every time, sir, we forwarded through operational the active site, and we forwarded it to the RACO 7. And this, tinetake down nila to, sir. So marami na kaming site na ipinorward lagi sa RACO, which is, I commend the RACO, sir, na natitake down nila to, sir. Pero ang problema nga, sir, madali silang, sir, magpalit ng site. So many site na po ang na-take down ng PMP in relation to this. Thank you, sir. Thank you. Yun nga, itong goperia.net, napatigil niyo. Pero may bago na naman daw. goperia.piso.talpak.com. Hanapin na naman niyo ito. Huwag kayong huminto. Mapapagod rin yan sila sa kakahabol ninyo. Tingnan natin. Mapapagod rin yan. Kanya-kanyang kung na ito eh. May sweldo tayo sa gobyerno para manghabol sa kanila. Gawin natin yan. All-out war against isabong tayo. Ganon ang gawin natin. All-out war. Otherwise, yung war na yan will come to our doorstep pag hindi tayo maging agresibo. Tayo ang uupakan ng mga tao na yan. Tayo ang pupunduhan ng mga tao na yan. Bigyan tayo ng bounty sa ulo natin. Kayo ang dahilan at nakalitsi-litsi yung aming otherwise napakasarap na buhay sa isabong. Kaya pupunduhan ko kayo. Marami sila marirecruit dyan ng mga rogue elements na mga hitman. Alam natin yan. Kaya ready kayo. Tuloy niyo yung war against isabong. War on isabong tayo. Yes, go ahead. Hingi lang ko ng guidance, sir. Nandiyan na sa baba si Alabata, Noel. Kaya lang, ayaw niyo umakyat, inantay niya yung lawyer. Okay lang pa na ma-persa ko, sir? Yeah, pakitin mo. Ayaw niya umakyat, Bakit sir. pulis pa siya? Inantay daw niya yung kanyang lawyer bago siya mag-akyat. Sige, sabihin mo, advisean mo na option mo yan. Kung gusto mong umakyat o hindi, pero the mere fact na naghahanap ka ng lawyer mo, tanin, usapang pulis lang ito eh. We don't want to violate any rights ng person. Pero the mere fact na naghahanap ka ng lawyer mo, ay nagdududa na ako niyan. Bakit yung kahapon na ating kinuntem kahapon, hindi man naghanap ng lawyer yon? Wala man. Sumagot man siya ng sumagot. With all his heart. Kinuntem ka lang dahil obvious na nagsisinungaling. Pero at least, matapang siya na humarap. Pulis siya. Parang ganun na naghanap ng lawyer. Parang ito babasahan ko kayo ng rules of the Senate. Right to counsel at every hearing, public or executive, every witness shall be accorded the right of having counsel of his own choice. And, number 2, except as provided in the internal rules of the Committee on Ethics and Privileges, the participation of counsel during the course of any hearing and while the witness is testifying
shall be limited to advising said witness as to his legal rights. Counsel shall not be permitted to engage in oral argument with the committee but shall confine his activity to the area of legal advice to his client. So advisean mo yung pulis mo doon sa baba na wala resilbi yung counsel mo na yan kasi hindi man rin yan pwede magsalita dito. Maka-advise lang sa'yo. Pero ako, kung malinis ka na pulis, wala kang ginawang masama, you need not to have any counsel. Your own counsel is your conscience. Konsensya mo lang yung counsel mo. But anyway, sige lang. Hintayin yung counsel niya. Kung wala siyang counsel, may abogado kami dito sa Senado na pwede magbigay ng counseling sa kanya. Ha? Sabihan mo, marami tayong abogado dito na pwede mag-provide free of charge. Sabihan mo yun si, anong ranggo niya? Sergeant Alabata. Yes, Mayor Janice, you want to say something? Mr. Chair, I think it would also be good to look into the use of GCash as a means to pay for online sabong so that there will be stricter penalties if the person who would bet will use GCash, and at the same time, GCash will not accept bettings coming from illegal gambling in the Philippines. So just a suggestion, Mr. Chair. Thank you. Yeah. Thank you for that suggestion. That suggestion was already considered during the last Congress na pag-usapan ng gusto very extensively during our committee hearings pertaining to isabong. And sabi nung, ang issue kasi noon is yung pag-allow ng minor. Dahil hindi mo makilala. Cellphone lang, di ba, kahit minor, estudyante, nagpakamatay, nagbaril sa sarili dahil nalulung sa isabong. So, paano daw mabawalan yung minor na ma-engage sa isabong? Yun nga, meron silang mga safety nets na nilagay. Pero ngayon, na totally illegal na ang isabong, dapat hindi lang minor ang lagyan lang ng safety nets, kundi lahat na ng mga, lahat ng tao na gagamit ng isabong, nagagamit ng GCash para itaya sa isabong. Dapat yan ay magiging bawal. Anyway, thank you for that recommendation, Mayor.